Mga kwentong sumasa inyo. Mga damdaming sumasa puso. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso. Tony, ako si Anselmo, 65 anyos. Paborito ko ang programang Sumasa Puso. Kayo ang tanging libangan ko sa tanghalian. Hindi naman sa pagiging tsismoso, Pero gustong-gusto kong nakakapakinig ng kwento ng ibang mga tao. At yun ang dahilan kung bakit naisipan ko ring sumulat sa inyo. Gusto kong ibahagi ang kwento ng aking buhay pag-ibig. Hindi biro ang mga pinagdaanan ko simula nung unang tumibok ang aking puso. Kaya naman uumpisahan ko ang aking kwento. Higit 4 na dekada na ang nakalilipas. 18 anyos pa lang ako noon nang ipinakilala sa akin ng pinsan kong si Cecilia, ang pinakapopular na babae sa kanilang klase, si Sabel. Unang kita ko pa lang kay Sabel, Tony, alam kong siya na ang babaeng may kakayahang pagandahin o sirain ang aking buhay. Napakaganda ni Sabel. Mahaba ang buhok, may pagkamorena, palingkinita ng pangangatawan, pero parang kiti-kiti kung kumilos. Sabel! Psst! Sabel! Si Anselmo to. Naririnig mo ba ako? Sabel! Sabel! Selmo! Ay, Ginoo Maria. Kinulat mo naman ako, Sabel eh. Teka, paano ka nakarating dyan sa likuran ko? Hindi ba dapat nasa loob ka ng kwarto mo? Maaga natulog si nanay, kaya sa pintuan sa harapan na ako dumaan. Halika na, baka hindi natin maabutan yung pagkanta ni na Cecilia sa parke. Teka. Sigurado ka ba sa gusto mong gawin? Baka mamaya mahuli tayo. Paano mangyayari yun? Yung huhuli sa atin naghihilik na. Paano kung magising yung nanay mo? Paano kapag ginanap ka? Di hanapin niya ako. Hindi naman niya malalaman kung nasan tayo. Makakagalitan ka na naman pag-uwi mo. Anselmo, bakit mo pa pinoproblema ang isang bagay na hindi pa naman nangyayari? Masyado kang matatakutin. Halika na, tumayo na tayo. Mamaya makagat pa tayo ng mga langgam dito eh. Ikaw ang bahala. Tika na. Dahan-dahan ka lang. Baka masugat ka ng mga sanga. Ay ko, ayan na nga, nataplisan na ako. Ako na mauuna. Umawa ka lang sa akin. Hoy! Sinasabi ko na nga ba, tatakas ka na namang bruha ka? Napakasuwail mo! Bumalik ka dito! Sabel! Sabel! Bumalik ka dito! Maldita ka talaga kahit kailan, Sabel! Umaligta ka talaga sa akin! Sabel! Sabel! Takbo na, Anselmo! Takbo na! Tumakbo na tayo doon ni Anto! Teka, sigurado ka? Baka mapatay tayo ng nanay mo. Kaya nga dalian mong tumakbo eh! Sabel, bumalik ka na lang sa inyo. Ano ka ba? Nahuli na tayo! Panindigan na natin! Saan tayo pupunta? Sa kabilang kanto, yung papuntang parke. Ay! Kahit saan! Basta tumakbo ka na lang! Maldita! Suwail! Parang di ka babae! Manang Rosa, tama na po. Ay! Tama na! Masakit eh! Nasasaktan na po si Sabel, Manang Rosa. Manahimik ka! Kundi isusunod kita, makikita mo! At hindi po itanang hahampasin ko sa'yo, kundi yung bandang harapan! Manang Rosa, wala naman pong ganyanan. Hoy, Sabel! Patatawa-tawa ka pa dyan! Nay! Tama na kasi! Oy! Di ko pa sinasabing tumayo ka! Sobra ka na, Nay! Nakakasampung palo ka na! Hindi ka na naawa sa anak mo! Ikaw, naawa ka ba sa akin? Napakasuwail mo! Ilang beses kong sinabi sa'yong hindi ka pa pwedeng magnobyo! Pero anong ginawa mo? Inuwi mo dito sa pamamahay ko tong kutong lupang yan! Hindi ko siya inuwi, Nay! Ikaw kaya nagsabi sa kanyang pumasok dito sa loob! Hoy, Anselmo! Kilala ko ang tatay mo! Kilala ko ang buong angkan nyo! Talaga po? At ayoko sa'yo! Wala kayong mga pera! Nay naman, kung makapagsalita ka, ikala mo naman pagkayaman-yaman natin.
Sabel, hindi tayo nakatira sa mansyon. Pero hindi naman tayo nakatira sa kahon ng posporo. Manang Rosa, hindi naman po kami... Manahimik ka! Basta ayoko sa'yo. Kaya simula sa araw na to, maghiwalay na kayo! Nay! O bakit? Aangal ka? Gusto mo hampasin kita hanggang sa di ka na makalakad? O baka gusto mo si Anselmo sumalo ng parusa mo? Ayoko makipaghiwalay sa kanya! Wala akong sinabing pwede kang umangal sa gusto ko! Mahal ko siya! Anong mahal-mahal? Bata-bata nyo pa? Anong nalalaman nyo? Hindi kayo pakakainin ng pagmamahal na yan? Hindi kami maghihiwalay, Ako ang masusunod! Ayoko! Ayoko rin sa nobyo mo! Ay naman eh! Magtigil ka, Sabel! Buntis ako! Anong sabi mo? At si Anselmo ama! Si Anselmo ama na dinadala ko! Ako ang ama. Tama, ako ang ama. Magkakaanak na kami! Magkakaanak na kami. Hayop ka, Anselmo! Hayop ka! Manang Rosa! Manang Rosa! Kami ng anak ko! Walang Manang hiya Rosa! ka! Sino ka ba sa akala mo? Papatayin kita! Tony, isa sa mga nagustuhan ko kay Sabel ay ang pagiging matapang niya. Matapang para gawin ang kahit anong kanyang naisin. Isa na nga doon ang pagsisinungaling. Hindi naman talaga nagdadalang tao si Sabel. Wala pa nga kaming ginagawa ng higit sa paghalik sa labi. Isa pa, may respeto ako sa pagkababae niya. Gusto kong maikasal muna bago may mangyari sa amin. Pero dahil sa takot ng ina ni Isabel sa kahihiyan, naikasal kami kahit wala pang patunay na totoong buntis si Isabel. Ganun pa man, pinalayas pa rin si Isabel ng kanyang ina. Kaya nanirahan muna kami sa isang maliit at lumang bahay na pag-aari ng aking lolo. Tony, kung sa iba siguro tila katapusan na ng mundo. Pero para sa akin, daig ko pa ang nakapulot ng 10 milyon sa kalsada. Dahil habang buhay ko nang makakasama ang babaeng pinapangarap ko. Kahit na ba hindi naging madali ang lahat dahil kinailangan naming huminto sa pag-aaral at naghanap ako ng trabaho para may pantusto sa amin. Kalaunan din kasi ay nagkatotoo rin ang kunwaring pagbubuntis ni Isabel. Nabiyayaan kami ng isang prinsesa. At kahit patong-patong ang mga pagsubok, ni minsan ay hindi kami sumuko. Lalo na ako. Dahil simula nung ipaglaban ako ni Isabel sa kanyang ina, sinumpa ko sa sarili ko na si Isabel lang ang babaeng mamahalin at pagsisilbihan ko habang buhay. Sabel! Sabel, nandito na ako. Sabel! Umiyak yung anak namin ah. Sabel? Oh, bakit umiiyak ang prinsesa ko? Gusto mo ba ng dede? Ay naku, ito naman pala. Napalayo pala sa prinsesa. Oh, ito na anak ko. Ayan. Busin mo yan ha? Oo. Buti napatahan mo yan. Sabel, kanina pa kita tinatawag ha. Nasaan ka ba? Nasa likod bahay, nagpapahangin. Hindi mo ba narinig yung anak natin na umiiyak? Narinig? Bakit hindi mo... Ang sawang-sawa na ako marinig ang iyak niyan. Sabel naman. Mababaliw na ako, Anselmo. Ayaw niya tumigil kakaiyak. Binigay ko na lahat. Gatas, laruan, pinalitan ko na ng lampen. Ayaw pa rin tumigil. Binuhat ko na, hineli ko na. Ginawa ko na lahat. Ayaw niya pa rin tumigil. Sabel. Ano ba problema ng batang yan? Tao ba yan? Kumalma ka lang. Gusto ba niya ako mabaliw? Yan ba? Kumalma ka lang. Halika dito, maupo ka muna, Sabel. Halika. Anselmo, ayoko na. Huwag ka mag-isip ng ganyan. Alam natin dala lang yan ang pagod at puyat. Bakit pa ba tayo nag-anak, ha? Shhh! Huwag ka magsalita ng ganyan, mahal. Hindi mo dapat iniisip yan. Biyaya sa atin yung anak natin. Biyaya o sumpa? Sabel, mahal. Totoo naman eh. Nakikita mo ba yung itsura ko ngayon, ha? Nakikita mo ba tong mga mata ko? Luluwa na, Anselmo. Alam mo kung anong kailangan mo? Kailangan mong humiga sa kama at matulog. Matulog ka kahit ilang oras mo gusto. Pahinga lang yung sagot dyan eh. Nakita mo na ginawa ng batang yun? Narinig lang yung magpapahinga ako, bigla na lang gumawa ulit.
Sabel, hindi pa nga nakakatingin. Nananadya, Anselmo, nananadya. Hindi yan totoo, mahal. Ang mabuti pa, pumunta ka na sa kwarto, mahiga ka na. Paano ako makakapagpahinga kung naririnig ko yung iyak ng batang yan? Lalabas ko muna yung kuna, ha? Para makapagpahinga ka nang hindi naistorbo. Sige na, halika na. Ayoko. Bakit? Hindi sapat ang mahiga lang ako sa kama. Ano? Aalis ako. Sabel, ano ba yung sinasabi mo? Aalis ako. Kailangan kong malayo sa batang yan. Sabel, hindi ka pwedeng umalis. Oo, tama. Yun ang gagawin ko. Mag-i-empake na ako. Mahal naman eh. Saan mo naman naiisip pagpunta, Ber? Ay, ito. Ano? Sabel, itigil mo yung pag-iimpake mo. Anselmo, kailangan ko tong gawin. Malapit na akong mabaliw sa pamamahay Hindi na mo ko. kami pwedeng iwan. Anselmo! Hindi ko na kayang tumagal pa dito. Ayoko na! Ayoko na! Mahal naman eh. Wala rin yung ganyang pakiramdam mo kapag nakatulog ka na ng mahaba. Matutulog talaga ako ng mahaba, pero hindi dito. Ikaw na munang bahala sa batang yan. Alam mo naman paano mag-alaga eh. Doon muna ako kina nanay o kaya sa bahay ng kaibigan kong si Cecilia. Sabel, seryoso ka ba? Babalik Ayos ka din ako! Sa makalawa! Sabel! Sabel, sandali! Bitiwan mo ako, Anselmo! Sabel, hindi na nakakatuwing ginagawa mo, ha? Sa tingin mo ba nagbibiro ako? Hindi na rin nakakatuwa ang buhay sa lintik na bahay na to. Ano ba sinasabi mo? Gusto ko magpahinga. Gusto ko huminga kahit sandali. Para akong sinasakal pagkasama ko yung batang yan eh. Pati ikaw. Sabel naman eh, huwag kang umalis. Iwan mo ako. Bitaw Aray sabi. ko. Sabel! Sabel! Nak, teka, andyan ang papa, ha? Sabel naman, saan ka pupunta? Hindi ka pa ba inaantok? Ano? Gusto mo pa ba ako kausap? Wala si mama eh. Hindi natin alam kung saan nagpunta pero babalik din yun, okay? Ay, hindi. Hindi galit ang mama sa'yo. Pagod lang ang mama pero mahal na mahal ka nun. Sabel. Nak, teka lang ha. Ilalagay muna kita sandali sa kuna mo. Sandali lang ha. Sabi sa'yo babalik yung mama mo eh. Sabel? Buti umuwi ka na. Saan ka galing? Inabot ka na ng alas 11 ng gabi. Anselmo, Halika rito, halika rito. pasensya ka na. Pasensya ka na sa ginawa ko kanina. Wala eh. Ano ka ba? Importante, ligtas at maayos ka na uwi. Pakiramdam ko kasi nasisiraan ako ng bait eh. Hindi, mahal. Hindi. Galit na galit ako sa anak natin na hindi naman dapat. Marahil dala lang yun ang pagod at puyat mo. Hindi mo kasalanan yun. Ako nga dapat humingi ng tawad sa iyo eh. Dahil sa sobra kong abala sa pagtatrabaho, pabayaan kita. Kaya ayusin natin to, ha? Tutulungan kita sa abot ng aking makakaya. Gagawin ko yung pwede kong gawin para maibsan yung pasakit na nararamdaman mo. Pangako mo yan. Pangako, sinusumpa pa. Kaya huwag ka nang umalis ulit, ha? Dito ka lang sa amin ng anak mo. Dahil parang sasabog yung dibdib ko nung umalis ka at walang pasabi kung saan ka pupunta. Huwag mo na ulitin yun, mahal, ha? Huwag mo na kaming iiwan ng anak mo. Hindi ko kakayanin kapag nawala ka. Tony, tinupad ko ang pangako ko kay Isabel. Bago ako umalis papuntang trabaho, nililinis ko na ang buong bahay. At pag uwi ko, ako na antoka sa anak namin hanggang sa mapatulog ko ito. Hindi bali ng ako ang pagod at puyat. Huwag lang ang asawa ko. Dahil isa sa mga kinatatakutan ko ay ang sukuan ni Isabel ang aming pamilya. Paano na lang ang anak naming si Agatha? Kaya naman hinahayaan ko na si Isabel na umalis ng bahay kapag gusto niya. Lalo na kapag pagod siya, may sama ng loob sa akin, o di naman kaya ay simpleng nababagot lang. Ang problema nga lang, Tony, dumalas ang pag-alis-alis ni Isabel ng walang dahilan. Minsan nawawala siya maghapon, minsan naman ay inaabot ng ilang araw.
Hindi ko alam kung saan siya nagpupunta dahil sa tuwing magtatanong naman ako, nauuwi lang ito sa away. Kaya minabuti kong manahimik na lang. Hanggat nakakatulong sa kanya ang pag-alis-alis niya, wala akong nakikitang problema. Buti naman, maaga na natulog si Agatha. Ilang araw niyang inaantay yung nanay niya eh. Ewan ko ba? Kahit na bagay lang yung pinagawain namin ni Isabel pero gusto pa rin yung umalis. Saan na naman kaya sumutang asawa ko? Dalawang araw nang hindi umuwi. Anselmo? Si Isabel na yun. Sa wakas umuwi na rin siya. Isabel, andito ako sa kusina. Teka, sandali ha. Isabel. Ayos ka na ba? Hindi ka na ba galit sa akin? Si Agatha. Nasa kwarto, natutulog na. Akin na yung bag mo. Teka, kumain ka na ba? Gusto mo, ipaganda kita. Pwede ako magluto ng kahit... Kailangan nating mag-usap. Mag-usap? Sige. Mag-usap tayo habang kumakain Hindi ka. ako nagugutom, Anselmo. May problema ba? Halika, maupo tayo. Ano ba yung kailangan natin pag-usapan? Seryoso ka yata. Mahal, ano bang problema? Ano kasi? Ano yun? Mahal, ano yun? Magsalita ka. Anselmo, Sabel, ano ba yun? Tungkol saan? Huwag ka maiya magsabi sa akin ng kahit na ano. Anselmo. Teka, Sabel, ba't ka namulod? Mahal, tumayo ka. Patawarin Mahal. mo ako, Anselmo. Hindi ko sinasadya. Hindi ko alam kung anong ginagawa ko. Teka, Sabel, hindi kita maintindihan. Ano bang problema? Ano ba nangyari? Buntis ako, Anselmo. Buntis ka? Buntis ako. Talaga, hindi magandang balita yan. Buntis ako pero hindi ikaw ang... Hindi sa'yo itong dinadala ko. Ano? Patawarin mo ako, Anselmo. Patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya. Hindi ko Sino ang ama niyan? Anselmo. Sino ang ama ng dinadala mo? Anselmo. Sino, Sabel? Anselmo, huwag mo nang... Sabihin mo sa akin, sino may gawa sa'yo niyan? Anselmo, hindi na mahalaga Sino, yun. Sabel? Kahit yun na lang ang ibigay mo sa akin. Hindi mo siya kilala. Paano nabuntis ka niya? Anselmo, Ano, isang gabi lang? Nakalimot ka lang? huwag mo na. Huwag na. May relasyon kayo? May relasyon ba kayo nakabuntis sa'yo, ha? Magsalita ka! Magsalita ka ngayon, di, Sabel! May relasyon ba kayo nakabuntis sa'yo? Meron ba, Sabel? Patawarin mo ako, Anselmo. Ginawa ko lahat. Ang lahat-lahat para sa'yo. Hinayaan kita gawin yung gusto mo para maging masaya ka. Para maging masaya ka, Sabel! Ano to? Ano to, Sabel? Bakit mo ginawa sa akin to? Ba't kailangan mo ako traitor ng ganito? Kung gusto mo ipapalaglag ko yung bata, gagawin ko yun. Hindi! Ayokong gawin yun. Hindi, sabi! Huwag mong idadama yung bata sa kasalanang ikaw lang yung may gawa. Kasala ka na sa akin, huwag lang sa Diyos, Sabel. Huwag lang sa Diyos. Pero Anselmo, huwag mo akong iiwan. Maawa ka. Maawa. Nasaan na naman ang batang yan? Anselmo, Nasaan? huwag ka gumawa ng gulo. Maawa ka. Marami mga Hindi ako paano na gagawa ng nangyari. gulo. Kung gusto mo magkaroon ng pagsasama natin, ituro mo na saan yung lalaki mo. Iharap mo sa akin yung lalaki, hinayaan mong sirain yung pagkatao mo. Tony, pinuntahan ko ang walang yang lalaking nakadisgrasya kay Isabel. Pinagbantaan ko siya na mapapaaga ang pagsundo sa kanya ng kanyang mga ninuno kapag nakipagkita pa siya sa asawa ko.
Pagkatapos nun, ay nabalitaan ko na lang na umalis na ng bayan ang lalaking yun at hindi na nagbalik kahit kailan. Naging payapa kahit papaano ang aming pamilya. Tony, mas nanaig sa akin ang kagustuhan kong protektahan ang pamilya ko. Hindi ko iniwan si Isabel. Tinanggap ko ang kanyang pagdadalang tao at pinatawad ko ang kanyang pagtataksil. Sigurado marami ang magsasabi dyan na isa akong hangal. Paano ko nagawang akuin ang batang hindi naman sa akin? Dalawa lang ang sagot ko riyan. Una, bata pa ang panganay naming si Agatha. Ayoko siyang lumaki sa isang wasak na pamilya. Gaya na lang ni Isabel na iniwan ang kanyang ama para sa ibang babae. Pangalawa, mahal na mahal ko si Isabel. At sa sobrang pagmamahal ko sa kanya, kaya kong patawarin ang nagawa niyang kasalanan. Asawa ko siya, nangako kami sa harap ng Diyos. Kaya kahit ano pang nangyari, tatanggapin ko ang asawa ko. Tony, sa paglipas ng mga taon, ako na ang itinuring na ama ni Anton. Minahal ko siya na para kong tunay na anak. Pakiramdam ko ay kumpletong-kumpleto na ang buhay ko sa pagdating niya. At sa loob na maraming taon, ako ang naging pinakatutok sa mga bata. Bukod sa mahal na mahal ko sila, ako lang ang tanging magulang na pwede nilang asahan anumang oras. Si Isabel kasi ay nagkaroon ng panibagong problema. Agatha, nakapagsipili na ba si Anton? Opo, pa. Maganda na kayo para matulog, ha? Opo. Anselmo! Anselmo, tulungan mo ako dito kay Isabel! Boses na Cecilia yun, ha? Oy, Cecilia, bakit mo ko dinala sa bahay namin? Sinabi na ayoko pang umuwi eh. Huwag mo sabihing lasing na naman si Isabel. Ang bigat mo, ano ka ba? Kuyang! Akin na si Isabel, akin na. Uy, beto na pala magaling kang asawa. Hindi ba dapat ako magsasabi niya? Sus, hindi ako lasing para sabihin ko sa'yo. Bitawan mo na yung bote. Ayoko. Isabel, tama na. Akin na nga yan, akin na. Kunin mo kung kaya mo. Cecilia, kunin mo na nga yung bote. Kanin? Ayoko. Akin na nga yan. Isa ka pa eh. Akin na sabi! Bitaw ka sabi! Walang yaka, inggitera. Ba't di ka bumili lang sa'yo? Akin na yan. Ay, akin na yan. Isabel, Mahal ang pili ko dyan Tama na, eh. maiga ka muna dito. Dito sa sofa. Daan-daan, ha? Oh. Yan. O kaya, ito yung mga gamit niya. Natapon pa yan sa kalsada kanina. Naku, pasalamat talaga yung asawa mo at sanay ako magbuhat ng mga mabibigat. Kung anong trabaho ko dun sa pabrika. Salamat, Cecilia. Ang dami ko ng utang sa'yo. Kaya, pwede ba kitang makausap? Total, bagsak na yan si Isabel eh. Bukas nagigising yan. Mukha nga. Sige, mamaya ako na siya bubuhatin sa kwarto. Doon tayo sa lamesa. Pagtitimpla kita ng kape. Eto kape. Painit ka muna ng sikmura. Salamat. Kaya, wag mo sanang mamasamain tong sasabihin ko ha. Magpinsan tayo. Okay. Parang kapatid na yung turingan natin, di ba? Oo naman. Kayang sa tingin ko dapat pag-isipan mo na yung pagsasama nyo ni Isabel. Ano bang ibig mo sabihin? Hiwalayan mo na si Isabel. Sus, eto na naman po tayo. Kailan ka ba matatauhan ko yan? Diyos ko po, ano ba? Hiwalayan mo na siya at humanap ka ng mas matinong babae. Cecilia, Alam mo at alam ng lahat ang makasalanan niya sa'yo. Hindi na mabilang. Tampulang ka na ng katatawanan. Ano bang alam nyo, ha? Tingin mo, napaniwala niyo yung mga tao na anak mo si Anton? Sus. Una sa lahat, wala siyang kamukha sa inyo.
Kamukha niya yung... Alam ng buong bayan na may kinalantaring iba si Isabel. Alam naming ikaw lang ang tutok sa mga bata habang siya, kung ano-anong pinaggagawa. At saka kuyang naman, may problema na sa alak yung asawa mo. Ang dami-dami nakakakita sa kanya, nakakasikat pa lang ng araw, alak agad ang nasa kamay. Gusto mo bang lumaki yung mga bata Celia, na... tama na. Ayoko na marinig yung mga sasabihin mo. Kuyang naman, lahat kaming kamag-anakan mo, alam na alam ang tunay na pagkatao ng asawa mo. Pero ikaw na lang to nagbubulag-bulagan. Pasensya na ha. Kaibigan ko rin si Isabel. Pero alam kong sinasayang mo lang ang buhay mo sa kanya at kawawa yung mga bata. Hindi kawawa ang mga anak namin, Cecilia. Paano sila naging kawawa, Ber, ha? Maayos yung mga buhay nila. Nasa magandang eskwelahan sila. Hindi ko man naibibigay yung lahat, pero nakukuha nila lahat ng pangangailangan nila. At isa pa, sinisiguro kung hindi nila nakikita ang nanay nila sa ganyang estado. Hindi mo mapoprotektahan ang mga bata habang buhay. Nakakaintindi na sila. Alam na nila kapag may maling nangyayari. Baka nga nakita na nila yung nanay nila na langu sa alak eh. At sa tingin mo ba, matatago mo kay Anton na hindi ikaw Alam mo kung ano mali, Cecilia? Hindi ang pamilya ko, kundi kayo na sobrang babad at interesado sa buhay namin. Sus. Kita mo, ang saya-saya namin eh. Kayo lang yung gumagawa ng gulo. Cecilia, makinig ka, ha? Huwag na huwag niyong sasabihin sa bunso ko ang katotohanan. Malilintikan kayong lahat sa akin. Ako ang tatay ni Anton. Ako lang. At kahit ano pang sabihin niyo, anak ko siya. Anak namin siya ni Isabel. Tony, marami na ang nagsasabi sa akin na iwan ko na si Isabel. Aminado naman akong hindi siya perpektong asawa at ina. Pero maraming hindi alam ang mga tao tungkol sa kanya. Mga bagay na ako lang ang nakakaalam. Siya pa rin ang Isabel na una kong nakilala. Matapang at punong-puno ng pagmamahal. Alam kong mahal niya kami ng mga anak niya. Pero hindi niya lang alam kung paano ito ipararamdam ng maayos. Ang totoo niyan, si Isabel ay may itinatagong matinding kalungkutan na nag-umpisa nung iwan siya ng kanyang ama. Idagdag pa ang pagiging diktador ng kanyang ina. At ang hirap sa pagbubuntis at pag-aalaga noong bagong silang ang mga anak namin. Maraming gustong gawin sa buhay si Isabel na hindi niya nagawa para lang manatili sa tabi ko. Alam kong may magsasabing si Isabel naman ang nagdesisyon ng lahat. Ando na tayo. Pero ang akin lang, bakit ko iiwan ang isang tao dahil lang sa malungkot ito? Wala man akong kakayahang ibigay sa kanya ang hinahanap niyang tunay na saya. Kaya ko namang ibigay sa kanya ang tahimik na buhay at panatag na kalooban. Tony, sa paglipas ng panahon, nagawa namang talikuran ni Isabel ang alak. Pinilit ko siyang dalhin sa ospital at sa simbahan. Ilang beses kong pinaalala sa kanya na tumatanda na kami. Dapat ilaan namin kina Agatha at Anton ang mga natitira naming taon sa mundo. At yun naman ang ginawa ni Isabel. Palagi niyang niyayaya sina Agatha para mamasyal. Natutuwa rin naman ako at lumaking mababait ang mga anak namin. Hindi sila nagtanim ng sama ng loob sa kanilang ina kahit malaki ang naging pagkukulang ni Isabel sa kanila. Kaya lang Tony, kung kailan akala ko ay nalagpasan na namin ang lahat ng pagsubok, saka naman dumating ang masasabi kong pinakamalala sa lahat ng problemang hinarap namin ni Isabel bilang mag-asawa. Anselmo! Sabihan mo nga si Anton na magbihis na.
Kailangan nasa hotel na tayo ng alas 10. Oo, nagbibihis na anak mo, mahal. Teka, ayos na ba tong polo ko? Kailangan ba talaga nakaputi? Ganun ba kapag kinakasal sa West? Natatakot ako madumento kapag kainan na eh. Yun ang gusto ni Agatha, Anselmo. Sundin mo na lang ang gusto ng anak mo. Siya ang ikakasal eh. Anton! Dalian mo na! Teka, ba't di ka pa nagbibihis? Ang tagal-tagal nyo pa eh. Baka magusot yung bestida ko kakaantay sa inyo. Sus, magbihis ka na, ako ng bahala sa mga gagamitin natin, ha? Sige na, magbihis ka na. Sige na nga. Dalian nyo ha. Oo. Wala na ba nakalimutan? Nasa sakin na ni Anton lahat ng gamit eh. Pwede na kami umalis. Teka, saan ba si Sabel? Pagkatagal-tagal naman magbihis ang babaeng. Sabel! Sabel! Anak, ba't di ka pa bihis? Oh, anong ginagawa mo? Nakaupo ka lang dyan sa kama. Ba't wala ka sa plot? Diyos ko naman, asa yung bestida mo? Magdamit ka na. Tingnan mo, nakapanloob ka lang oh. Ha? Sabi ko, bakit hindi ka pa bihis? Ikaw na lang inaantay, lalargan na tayo. Ano? Sabel, ayos ka lang ba? Parang lumilipad yung utak mo. Bakit nakabihis ka? Saan ka pupunta? Ano saan ako? Kasal ng anak mo ngayon. Kasal? Didiretso na tayo sa munisipyo. Huli na tayo sa oras, bilisan mo na. Kasal nino? Anak ng Sabel, ano ba? Kayo ka pa naglaro ng ganyan, magbihis ka na. Ha? Sabel, anong natatandaan mo? Anong huling natatandaan mo? Oo, tama. Sige, magbibihis na ako. Lumabas ka muna, Anselmo. Hayaan mo muna ako. Kailangan ko lang ng ilang minuto. Sige na, iwan mo muna ako. Kapag ganitong araw ng linggo ay namimiss ko yung mga anak natin. Di ko akalain may kanya-kanya na sila mga buhay at tayo na lang ang naiwan sa bahay na to. Ayos na rin yun. Ngayon na lang natahimik ang bahay na to. Teka nga, magtitimpla lang ako ng kape, ha? Sige, damay mo na rin ako, ha? Oh. Mahal, bakit? Ano problema? Oh, ayos ka lang ba? Bakit nakatayo ka lang dyan? Asan ang kape, Anselmo? Ha? Asan ang kape? Nasaan ang kape? Oh, ba't nakagalit ka? Ayos ka lang ba? Nasaan ang kape, Anselmo? Nasaan ang kape? Teka, kukunin ko. Umupo ka muna. Umupo ka. Hawak ko na yun, Yaw. Hawak ko yan. Ano nga ba itsura nung... Saan nga ba nakalagay? Wala dito sa pwesto niya eh. Kasalanan mo to eh! Kasalanan mo to! Bakit ako? Anong ginawa ko? Saan ka pupunta? Sabel, teka, hintay mo ako. Sabel! Halika dito. Umiga ka sa braso ko. Ano bang nangyayari sa akin? Kinukulam ba ako? O baka ito na yung karma ko, ano? Ayan ka na naman sa mga imahinasyon mo eh. Anselmo, hindi ako nagbibiro. Parang bigla-bigla na lang nagbabago yung nakikita ko. Napikit lang ako ng isang beses, nasa ibang lugar na ako. Nakakatakot, Anselmo. Nakakatakot. Mahal, huwag ka mag-alala. Aalamin natin kung ano nangyayari sa'yo bukas sa bukas din. May hula na ako pero syempre iba pa rin kapag doktor na yung nagsabi ko ano meron sa'yo. Doktor? May sakit ba ako? Hindi pa natin sigurado pero ano't-ano pa man, huwag ka matatakot, ha? Huwag ka matakot dahil hindi kita iiwan. Hindi kita iiwan kahit na anong mangyari. Lalo na kapag dumating ang puntong hindi mo na ako matandaan. Hindi kita matatandaan? Anong ibig mong sabihin doon? Malilimutan kita? Malilimutan ko ang mukha mo? Ganun ba? Biga ka na. Kakasabi ko lang huwag ka matakot eh. Basta kapag sa tingin mo nawawala ka, tignan mo lang tong kamay mo. Itong singsing mo at itong singsing ko, yan ang palatandaan na sa akin ka dapat magtiwala.
At asahan mo, nasa tabi mo lang ako. Tutulungan kita. Poprotektahan kita. Intindihan mo? Pangako mo yan? Sinusumpa pa. Sinusumpa pa, Isabel. Tingnan ko si Isabel sa isang espesyalista. At totoo, kahit 57 pa lang ang edad ni Isabel noon, posible raw tumama ang sakit na ito ng maaga. Depende sa lahi at sa klase ng pamumuhay. Ang masakit nito kapag tumama na ang sakit na pagkalimot, wala nang lunas, hindi na mapipigilan. Maari lang papagalin ang paglala ng mga sintomas, pero iisa lang ang patutunguhan. At yun ay ang unti-unting pagkawala ng memorya ng isang tao. Tony, sa paglipas ng mga taon, laho ang asawa ko. Nasa harap ko ang kanyang katawan, pero wala na ang kinang sa kanyang mga mata. Ang kanyang isipan, tila naglalakbay na sa malayong lugar. May mga pagkakataon na nanunumbalik ang alaala ni Isabel, pero mabilis lang at pagkatapos nun, matagal na panahon na naman ang hihintayin ko bago siya makabalik muli. Isabel, kain ka pa, mahal. Konti pa lang laman ng tiyan mo. Paano ka lalakas niyan? Payat-payat mo na. Akala ko ba ayaw mong payat ka? Masalata ang kulubot ng balat kapag payat, sabi mo. Pa? Oh, nak. May kailangan pa po kayo? Babalik na po sana ako sa trabaho. Wala na. Nak, salamat nakadaan ka dito, ha? Pa. Pag-isipan mo po yung sinabi ko sa inyo, ha? Mas mainam kapag malapit kayo sa akin. Tinawagan ko na yung ahente. Sabi ko, i-reserve na yung bakanting unit malapit sa unit ko. Sana makapag-desisyon kayo agad para makausap ko na yung landlord. Napakahirap na desisyon niya, nak. Dekada na itong bahay natin. Baka lalong magulumihanan ng nanay mo kapag nagbago pa kami ng tirahan. Pa, ang isipin niyo yung mga pagkakataong inaatake si mama. Paano pag umalis siya habang tulog kayo? Paano kung sa inyo naman may mangyari? Hindi kayo matutulungan ni mama. Kasi tignan niyo, tulala lang siya most of the time, di ba? Sige na, anak. Ako nang bahala dito. Tatawagan na lang kita, ha? Sige pa. Balitaan niyo po ako agad, ha? Mauna na po ako. Sige. Isabel, mahal. Ayaw mo na ba kumain? Liligpit ko na to, ha? Tsaka may mga naiwan pa pala ako dito na iba pang kubiertos mula kanina. Anselmo? Isabel? Isabel! Anselmo? Mahal, dito ako. Nandito ako. Nandito ako, mahal. Pasensya ka na, Anselmo. Pasensya ka na. Saan naman? Saan? Ay, patawarin mo ko. Sus, ikaw naman, oh. Patawad. Patawad sa lahat na. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Patawarin mo ko sa lahat ng nagawa ko sa'yo, Anselmo. Wala kang dapat ihingi ng tawad. Ay, hindi ko alam kung paano ako makakabawi sa lahat ng pagkakamali ko sa'yo. Basta dito ka lang. Manatili ka lang sa tabi ko. Sapat na yun. Sapat na yun, Isabel. Anselmo. Anselmo, tignan mo ko. Bakit? Tumingin ka sa akin. Makinig ka, ha? Sa kabila ng lahat, ikaw lang ang lalaking minahal ko. Ikaw lang, Anselmo. Isabel, alam ko. Alam ko yan. Mahal kita, Anselmo, ha? Mahal kita, huwag mong isiping hindi. Alam ko yan, Isabel. Huwag kang magkalala. Palagi kong iniisip na mahal mo ko. Dahil kung hindi,
Di sana matagal mo na ako iniwan, di ba? Pero ito tayo, magkasama pa rin. Masyado ka kasing mabait. Hindi, Isabel. Hindi ako masyadong mabait. Masyado lang kitang mahal. Masyado kitang mahal. Hanggang ngayon? Kahit hanggang bukas. Isabel. Mahal. Isabel. Mahal. Mahal, nakikilala mo ba ako? Mahal. Mahal. Isabel. Masyadong maliwanag dito sa kwarto. Iho, hawiin mo nga yung bintana. Iho, yung kurtina. Sige, Isabel, lahawi ko na tong kortina. Mahiga ka na't magpahinga. Ako nang bahala, mahal. Maglakbay ka lang kahit gaano katagal mo gusto. Basta nandito lang ako. Hintayin kita. Abangan ko ang pagpapalik mo. Habang tumatagal, palala ng palala ang lagay ni Isabel. Kaya minabuti kong manatili sa tabi niya sa lahat ng oras. Baka kasi pagbigyan ako ng Diyos at muling sumilip ang alaala ng asawa ko. Kumuha na lang ang mga anak ko ng kasambahay at isa pang tagapag-alaga para kay Isabel. Sa edad kong ito, ayokong magpakakampante. Nakakayanin kong mag-isa ang lahat. Baka mamaya, mapahamak ko pa ang pinakamamahal kong asawa. Ang tanging hiling ko lang, Tony, humaba pa ang aking buhay para mabantayan ko pa si Isabel ko. Pero kung nanaisin ng Diyos na ako ang mauna, tiwala akong hindi pababayaan ni na Anton at Agatha ang kanilang ina. Masaya akong haharap sa Diyos dahil wala akong pinagsisisihan sa lahat ng ginawa ko. Hindi ako nagsisising si Isabel ang pinili ko mula noon hanggang ngayon. Salamat sa pakikinig sa aking kwento. Sumasa Puso, Anselmo. Mga kwentong sumasa inyo, mga damdaming sumasa puso. Kasama si Tony Aquino. Sumasa Puso.